So sige po, tayong lahat ay yumuko at pumikit at tayo po ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Be glorified now and forever. Hallelujah. Ang sarap po, no? Ang sarap lang manatili sa presensya ng Panginoon. Nandito lang tayo. At ramdam na ramdam natin ang kanyang kalapitan. Manatili lang po tayo saglit. Let us soak in the presence of God. Come, Holy Spirit. We welcome you tonight. We welcome you here in our live stream. Encounter us once again. Encounter your people. It's our utmost desire, Lord, to encounter you face to face tonight. Dalangin ng aming mga puso na muli ka naming maranasan sa gabing ito. Shall we just lift up our hands? Kung kaya niyo pong itaas ang inyong mga kamay, let's bow down our head. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw po na ito. Salamat po sa paghinga. Salamat sa pagpintig ng puso. Salamat sa iyong buhay na ipinagkaloob sa aming lahat. Sa bawat sandali na kami po ay iyong iniingatan, at sa kabila po ng lahat ng pagod at ingay ng mundo, kung may mga kabigatan man po kaming dinadala sa gabing ito, we are still here. Lumalapit po sa inyo, nagpapakumbaba at umaasa na ngayong gabi, kayo po ang aming kapahingahan. We will just rest in your presence tonight. Iniaalay ko po, Panginoon, at itinataas sa iyo ang buhay ng bawat isa, ang community po na ito. Salamat po dahil ikaw po, Panginoon, ang dahilan. Kayo po, Panginoon, ang nagbigay po ng pagkakataon upang kami ay magkatagpo-tagpo dito, upang kami po ay magsama-sama. At ang rason po, Panginoon, ay upang sabay-sabay kaming lumagos sa pananampalataya. Lumagos sa iyong pag-ibig at pagsunod po sa inyo, Panginoon. Tunay nga po na ikaw lang ang sentro ng lahat ng ito. Jesus, you are the center of everything na ginagawa namin dito po sa live stream. Hindi po ito patungkol sa aming kakayahan, hindi po ito patungkol sa aming pangalan, kundi ito po ay patungkol lamang sa iyo. It's all about you, Jesus. Panginoon, kung meron man pong mga puso na napapagod sa gabing ito, ikaw po ang aming maging pahinga. Kung may mga isipan po na magulo sa oras na ito, mga isipang punong-puno po ng mga alalahanin, Lord, ikaw ang magdala ng kapayapaan sa kanila. Kung may mga members po ng community po na ito na tahimik po silang umiiyak, tahimik na nasasaktan o nawawalan po ng pag-asa, Panginoon, pwede mo po ba silang dalawin sa oras na ito? Pwede mo po ba silang bisitahin, Panginoon, sa oras na ito? At yakapin mo po sila ng iyong presensya at ipaalala mo na hindi mo sila kailanman iiwanan. Hindi mo sila kailanman pababayaan. Panginoon, pinapanalangin po namin ang kalinisan ng aming mga puso sa oras na ito. Alam mo po ang anumang galit, kung meron man, inggit, pride, takot, at kasalanang unti-unting sumisira sa aming relasyon po sa inyo at sa isa't isa. Hugasan mo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na dugo.
at panibaguhin mo, Panginoon, ang aming mga puso't isipan. Aming Ama, patatagin mo ang aming personal na relasyon sa inyo. Turuan mo po kami na araw-araw ay hanapin ka. Hindi lamang po kapag may kailangan kami lalapit sa iyo. Kahit mabuti o hindi mabuti ang aming kalagayan, lalapit kami sa iyo sapagkat mahal ka namin, Panginoon. Mahal ka namin at pinapahalagahan po namin ang iyong presensya sa aming buhay. Uhawin mo po kami ng iyong mga salita at kagalakan sa patuloy pong pakikipag-ugnayan po namin sa iyo araw-araw. Pinapanalangin ko po ang bawat pamilya. Kung kasama niyo po ang inyong pamilya, pwede po ba kayo maghawak-hawak? Ang inyong asawa, ang inyong mga anak, o kung malayo man po sila sa inyo, isipin niyo po sila sa oras na ito. Panginoon, tinataas ko ang bawat pamilya sa community po na ito. Pagharian mo po sila. Pagharian mo ang kanilang tahanan. Pagharian mo ang mga magulang, Panginoon, ang mga anak, at ang bawat relasyon po nila, dakilang Diyos. Pagalingin mo po, Panginoon, ang sinisirang samahan ng kaaway. Ayusin mo po ang hindi pagkakaunawaan at punuin mo po ng pag-ibig at kapatawaran ang bawat tahanan sa pangalan ni Jesus. Aming Panginoon, bless their family. Pagpalain mo ang kanilang pamilya. Ingatan mo po sila palagi. Tinataas ko rin po sa iyo ang lahat ng mga tao ngayon na dumaranas po ng matitinding pagsubok sa buhay. Pinansyal, emosyonal, mental o espiritual. I declare that you are our Jehovah Jireh. Kayo po ang Diyos na nagpapala. Kayo po ang Diyos na nagsusuplay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw po ang nagbubukas ng mga pintuan, Panginoon, na hindi kayang isaran ng kaaway. At ikaw po ang magbibigay ng karunungan, lakas ng loob, pagtsatsaga habang kami po ay naghihintay sa iyong tamang panahon. Panginoon, iniingatan mo ang bawat isang miyembro ng community po na ito laban sa lahat ng gawa at plano ng kaaway. Balutan mo po kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Proteksyonan mo po kami. Lord, raise up your banner of victory in our lives. At nawa, Panginoon, magliwanag ka sa buhay ng bawat isa. Maging daluyan po kami ng pag-ibig sa mundo pong ito na punong-puno ng pagod at sugat. Sa gabing ito, isinusuko po namin sa iyo ang lahat-lahat, ang aming ngayon at ang hinaharap. Hindi man po namin alam ang mga mangyayari. Hindi man po namin nauunawaan, Panginoon, ang lahat ng sitwasyon na meron po kami. But we trust in you, Lord. Naniniwala po kami na hawak mo ang aming buhay. Kontrolado mo ang lahat, Panginoon. Kaya turuan mo kaming magpahinga sa iyong katotohanan. You are the God who is in control, and your mercy and your grace is enough for us every day. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mong diringgin ang aming panalangin. Salamat dahil ikaw ang Diyos na tapat, mabuti, nagmamahal at hindi nagbabago. Panginoon, may you cover us tightly with your most precious, powerful blood, and let your anointing flow, Lord, as we exhort your word, as we meditate your word for tonight. Let there be manifestation of signs, wonders, and miracles. Lord, let there be transformation of life, Lord. Maraming buhay ang babaguhin mo. Maraming buhay ang pagpapalain mo, Panginoon. We believe it, Lord, and we receive it by faith. In Jesus' name. Lord, itago mo po ako sa iyong likuran. Kayo lamang po ang mahayag sa gabing ito. Tanging ang pangalan mo, Panginoong Jesus, ang aming itataas. And to you, Lord, in your name alone, we give the highest glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray, and everybody will say and agree, Amen, Amen, and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Hallelujah! God is good. Praise God. Amen. Praise God po. Wow, almost 500 na po tayo ngayon and counting. Praise God. So mga kapatid, huwag pong tigilan ang pagpa-power tap while you are watching po. And please don't forget to share, repost, and add this live to your story. Share the link sa inyo pong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan. Amen. God is so good po. Truly that God is working in this live stream. Tunay po siyang kumikilos sa atin. Tunay siyang kumikilos. Nararamdaman niyo po ba ang pagsama ng banal na Espiritu sa atin? Amen. Yes and amen. Sinasamahan tayo ng Panginoon. God is so good po. Ramdam na ramdam. Wow. Totoo kasi bawat araw, may mga daon dinadala si Lord eh. O, tingnan natin ngayon, okay? Sino po dito ngayong gabi ang mga first timers? Yung ngayon lang nakita yung live stream na ito. Can you type in the live comment, me, tapos kung saang lugar po kayo nanonood? Me watching from ganitong lugar. Yan. So, welcome natin. Ayan, si Mami Gigi from Davao. Umpisa pa lang, Pastor, iyak agad. God is here. Amen. Yeah, hello po. Si Judah Ellis Nanay from Batangas. Si John Marie from Tagum City. Joem from Taiwan. Joy from Malabon. Zaida from Calasiao, Pangasinan. Navi from Masbate. Jeplax from Northern Samar. Yoyoli from Cavite. Beth from Pampanga. Amen. Delia from Korea. Astig from Norte. Femar from Japan. Jijik Bukoy. Uy, malapit ka lang from Pandi. Bell from Hagunoy. Hope, hello. Ayan. Ebit from Manila. Praise God. O, diba? Aileen from Taiwan. Yun Hee from Taiwan. Amen. O, sa lahat ng mga Taiwan, mag-join kayo ng group chat, ha? Nag-ano na kami doon. Nag-uusap-usap na kami sa GC ng Taiwan. So, praise God. Yeah, first time this year. Nay Gladys nakasama ko kanina. Praise God po. Catwoman from La Union. Mga kapatid, from Heart to Heart Community, let us all welcome all our first-timers. Ikaw na nanonood na hindi pa naka-follow, pindutin mo na yung follow button. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Ngayong gabi, gusto po tayong turuan ng Panginoon at gusto niyang iparana sa atin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang presensya. So, follow us and join our growing community for the glory of God. For the glory of God. Dami, no? Praise God. Sure, sa lahat ng gustong mag-join, message lang kayo sa akin sa TikTok or sa FB Messenger. No, nagre-reply naman ako agad. Yeah, praise God po. Motion Vlogs. God bless. So, ano to? Lingkod by, sino ngayon? Sila JR. J Prints Clothing. Yeah, Lingkod Clothing. Tapos mga kapatid, supportahan nyo rin yung ano natin, official shirt. So, punta kayo sa TikTok shop. Meron tayong official shirt dyan ng Heart to Heart. Pwede po kayong bumili sa TikTok shop po natin. Yes. Good evening po sa bawat isa. Welcome again sa lahat ng mga first-timers. Pwede po kayo na follow sa lahat ng mga social media accounts po natin. At mag-subscribe sa YT. At mag-join sa community at sa ating group chats. Hello po, JIL Orani Bataan. God bless you all po. Yan, praise God. At mga kapatid, bago tayo magsimula, come on, let us stop our screen, share, repost. I-send nyo na tong live natin sa lahat ng mga FB friends nyo dyan. Lahat ng TikTok friends nyo dyan. Ayan. Thank you. Sa lahat ng mga nagsha-share at nagre-repost. O yeah, updated na. Yes po, actually kausap ko nga yung sa Niche Music. Wala palang update. Pero yes, I am planning po na manood ng Bethel concert this coming March.
So, kausap ko na yung organizers and praying to God na bigyan tayo ng ticket. Nakikipag-collab ako sa kanila. So, sinabi ko na meron tayong live, meron tayong community. So, we are just praying po for positive and favorable response sa kanila. So, amen ba? Malay nyo, bigyan tayo ng ticket, diba? Tapos, paraffle natin dito. Yung ano po sa Araneta, Smart Araneta Coliseum. So, let's see, diba? Pag-pray natin. Sa March po. March. Oo nga, sana po, no? Pag-pray natin, nawa, kalooban po ng Diyos. Nag-reply na sila sa akin, nag-send na rin ako ng proposal sa kanila noong nakaraang araw. So, waiting na lang po sa positive feedback ng proposal. Amen. Yeah, amen. Saktong-sakto yung topic natin nung araw na yun, favor. Tapos biglang, ayan, nag-chat sila. Nag-reply sila dun sa message ko. So, diba, more collaborations to come sa atin pong community. Amen. More opportunities, godly opportunities po para sa ating lahat. Amen. Praise God. Okay, so ngayon po ay nasa Genesis chapter 11 na po tayo. Genesis chapter 11. Okay, so tapos na po tayo sa Genesis chapters 1 to 10. And now we are in Genesis chapter 11. Amen. Declare na natin yun. Amen. So Genesis chapter 11, our title for tonight's devotion. Ito po. Making a name or trusting God's name. Yeah. Yes po. Every day po, every devotion po ay one chapter po tayo. So tapos na tayo sa Genesis 1 to 10. Don't worry po sa mga hindi nakapanood at sa lahat ng mga bago, nasa YT channel po natin lahat. So pwede nyo pong balikan doon. Okay? Ang goal natin ay matapos natin ang Bible. Hindi naman ito sobrang parang in-depth na pag-aaral, but more on encouragement to people. At kahit papaano po, magkaroon tayo ng konting insight and background per chapter ng Bible. Yes. Okay. So, making a name or trusting God's name. At tayo po ngayon ay nasa Genesis chapter 11. So, ang Genesis chapter 10 po, kaninang umaga, it shows us how God spread the nations. And now, Genesis 11 shows us how humanity tried to stop that plan. Makikita po natin dito. So, dito sa Genesis chapter 11, ang isa sa mga istorya, okay, na mababasa natin dito, ay about po sa Tower of Babel. O sa Tagalog, Torre ng Babel. Okay? Or Tower of Babel. So, it is not just about language, but it is about the human desire to be independent of God. Kasi gusto ng mga tao na, kaya na namin to. Kaya na namin to. So, hindi lang ito about sa confusion kasi makikita natin dito, dati, iisa lang po ang lengguwahe ng mga tao. Pero nagkaroon ng pagbabago during this time. So, this chapter po ask a confronting question. What is that question? Are we building for God's glory or for our own name? You know what? For me, this is very timely and relevant because we are building a community. Nagbibuild po tayo ng community dito. Okay, itong heart-to-heart community. At ito po ay aral para sa ating lahat. Are we building this community for God's glory or for our own name? Nawa po ay maturuan tayo ng Diyos. Bato-bato sa langit ang tamaan magpatama at ang mga tatamaan magbago. Because sometimes, we are so busy building our own kingdom, our own empire,
na nakakalimutan natin para kanino ba itong ginagawa natin? Bakit ba tayo nagsimula ng pagbibuild? Dapat alam natin, lahat ng ginagawa natin dito para lamang po sa Panginoon. So kung saan man tayo dadalhin, ang community po na ito, kung ano man ang mararating natin, alam natin kung saan tayo nagsimula. At alam natin para kanino natin ito ginagawa. Our foundation here is the Lord Jesus. And our goal is to glorify His name. All for Him. Tama. Kaya tayo nandito. Ano ang ginagawa mo sa buhay mo ngayon na parang nagbi-build ka? Maybe you are building for your future. You are building your own family. Tama? You are building your career. You are building parang good track record, academic track record. We are all building something eh. Lahat po tayo, nagbi-build po tayo. Nagbi-build ka ng negosyo and all. Di ba? Nagbi-build po tayo. So lahat tayo nakaka-relate po dito. Amen. We are all building something. At nawa po, yung binibuild po natin. Hello sa'yo. Ay, yung anak ni Fel. Hello, Solix. God bless. Mama mo si Ate Fel? Hello. Ikaw ba yung nurse? Si Solix. God bless you. Yeah, to glorify God. Always remember that. You are building that something, and please do not forget that you are building that for the glory of God. You are building that for the glory of God. Amen? Yung pagbibuild mo sa iyong sarili, sa pangalan mo, di ba iniingatan mo yung pangalan mo? Tapos, kaya ka nag-aaral. Lalo sa mga attorney, mga nag-aaral ng law, ng engineering and all. Darating ang araw po na merong ikakabit po na title sa pangalan nyo. Harold Cruz, CPA. Harold Cruz, LPT, or something like that. May mga ikakabit po na titulo sa pangalan nyo. Tama? Darating ang araw na yon. Believe me. Magkakaroon ka ng titulo. Pero again, lagi kong sinasabi dito, ang pinakamagandang titulo pa rin na meron tayo, I am a child of God. I am a child of God. Kahit ano pa yung mga titulo na ilagay at ikabit sa pangalan mo, pinakamaganda pa rin, anak ka ng Diyos. Kasi hindi mo naman madadala sa langit yung Siguro naman hindi na yan hindi yan lalagay sa lapida natin, 'di ba? Pag namatay na tayo. Yung napakadami LPT blah 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 blah. 'Di ba may mga tao na napakadaming nakadikit na mga title sa kanila. Hindi naman ilalagay yan sa lapida natin Ang mananatili lang yung identity natin. We are children of God. We are children of God. God bless you, Solix. God bless you. Amen. Kaya sana po, maging kontento tayo. Pinakamagandang title sa lahat. Tama. So again, that confronting question, are we building for God's glory or for our own name? Konting background lang po. Konting background sa Genesis chapter 11. Alam nyo, the people here, they were united. Which is good. Wow! They were united. They were skilled. Wow! Galing. United na. Skilled pa. And they are motivated. They were united, they were skilled, and they were motivated. But, merong but. But their unity was directed toward pride. Mali ang motibo. Pwede pala yun?
na united kayo, skilled kayo, motivated kayo, pero mali ang motibo. Dahil ang pagkakaisa nila ay dahil sa meron silang pride. And God had commanded humanity to fill the earth, but instead they chose to settle, centralize power, and exalt themselves. Gusto nilang makilala sila. Gusto nilang maitaas sila. So ang Genesis chapter 11 po shows us that unity without obedience becomes rebellion. Unity without obedience becomes rebellion. Yun po ang masakit na katotohanan na nakita natin dito po sa Genesis chapter 11. Yes, they were united. Yes, they were skilled. Yes, they were motivated. Kayang-kaya nilang gawin kung ano ang kanilang gustong gawin. Pero ito pala ay isang pagre-rebelde sa Panginoon. At hindi nila nakita yon. Unity without obedience becomes rebellion. Yang ginagawa mo ngayon sa buhay mo, do you think mag-glorify ba si Lord? O baka yung ginagawa mo ay magpapalayo sa'yo sa Panginoon? You check your heart. You assess and you examine your heart. Sumusunod ka pa ba kay Lord o ang sinusunod mo na lang yung sarili mo? Yung ginagawa mo ba ngayon ay gusto pa rin ni Lord na ginagawa mo o para na lang sa sarili mo? Maganda yung sabi ni Maya, I don't know if the Lord is proud of what I'm doing. Maganda siguro ang tanong yan. Proud ba si Lord sa ginagawa mo? Proud ba si Lord sa ginagawa mo ngayon? Do you think kayo lang makakasagot niyan? Natutuwa kaya si Lord sa ginagawa mo ngayon? Tama si Emmanuel but just because you can doesn't mean you should. Tama yun. So, this will lead us to point number 1. Tama, our motives matter especially when serving God. Napakahalaga po ng motibo eh. And you know what? Only God can judge the motives of our hearts. Only God can judge the motives of our hearts. Kasi hindi naman nakikita ng ibang tao yung motibo ng puso mo kung bakit mo siya ginawa eh. Or kung bakit mo siya ginagawa. You know what? Many people will misunderstand you. Many people will misinterpret what you are doing. Totoo yun. Diba? Si Lord talaga ang nakakaalam lang eh ng tunay na laman ng puso natin. And again, just like what I'm always telling to this community, you don't owe anyone any explanation. Hindi mo kailangang i-explain yung sarili mo. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng mga pangyayari. Kasi sometimes, di ba, the more you explain, parang the more na lumalabas na you are very defensive. Di ba? Pag explain ka ng explain, the more na ikaw pa'y mapapasama. So we don't owe anyone any explanation. You don't need to explain. Kasi the more you explain, the more it exhausts you eh. The more na nauubusan ka ng energy, the more na nauubusan ka ng lakas. So guys, don't waste your energy. Don't waste your energy. Don't waste your strength. Hayaan mo lang. Sabi ko nga lagi, time will tell. Time will tell. Amen. Less talk, less mistake. Yeah.
Hindi nila deserve yung energy na ibibigay natin. Tama? Hindi nila deserve. So, ikaw, you focus, you pray, and you ask God. I believe there will always be a time of vindication. Or there will be, a day of vindication. I-vindicate ka ni Lord. Okay? I-vindicate ka ni Lord. I-clear niya lahat. Amen. Introduction pa lang yan. Handa na po ba tayo sa points number 1 to 3? Amen. Yes. Naiiyak ako habang nanonood. Damang-dama ko po lahat ng sinasabi mo. Lord, patawad, naligaw ako. Wow! Praise God. Alam niyo yung mga ganyang nagme-message, like, out of nowhere, bigla may magme-message ng ganyan. It really confirmed my calling here in as a digital missionary. Na marami mga tao talaga ang nandito sa social media and they are naghihintay sila. Naghihintay sila ng pangungusap. And hindi nila alam kung kanino manggagaling. Hindi nila alam kung kanino manggagaling eh. Parang may hinahanap sila. May hinahanap tayong lahat. Na Lord, parang saan ko pa ito hahanapin? Or kahit na hindi mo naman kilala pa si Lord eh. Parang naghahanap ka ng something na parang kukumpleto sa'yo. Tapos bigla nakita mo to. And then, you stayed. And then God transformed you. Amen. So, welcome kayo dito lahat. Welcome kayo dito lahat. Nakakatuwa si Lord, no? Buhay ang Diyos. Maraming uhaw sa salita ng Panginoon. Pastor, gaano po ba dapat kadalas mangumpisal? Bawat oras at panahon na alam mo nakakagawa ka ng pagkakasala, you confess your sins to God. Wala namang tamang oras sa tamang panahon. Kapag alam mo na may nagawa ka, lapit ka agad kay Lord, you repent. Sabi ni Jepril, yes po, first time ko po napunta dito, grabe, napatigil talaga ako sa pag-scroll. Thank you, Lord. Wow. Oo nga, nakita ko siya. Ate Fel, si Nersha, si Soliex. Shout out, Soliex. God bless Alex Horda sa iyong anak. Samahan po siya ni Lord and God's healing flow upon him. Intro pa lang, napupuno na the first page, hype ng message. Amen. Kinakausap tayo ni Lord. Alam nyo, imagine niyo na while we are meditating His Word, God is right there beside you. God is right there beside you. And He is the one speaking to us. Lagi ko rin pong sinasabi, I am just God's instrument. Ako po ay willing vessel lang ni Lord eh. Wala naman ako maipagmamalaki sa Kanya. Sumunod lang naman ako sa Kanya to preach here in TikTok. I just obeyed. And here comes the people na pinapadala niya. So I am praying for all of you. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ano mang kabigatan ng meron ka, lumayo ka man sa Diyos, may sakit at karamdaman ka, ano man ang mga dala-dala mo ngayong gabing to, I pray na samahan ka ng Panginoon. Hi Christine and your husband, God bless you, watching from Australia. Amen. I pray na ngayong oras po na ito, dumaloy ang kapangyarihan ng Panginoon. Pwede po ba maghawak lamang po ng kamay ang mga mag-asawang na magkasama ngayon? I just want to speak blessing to all this mag-asawa. I just want to pray for you. Hallelujah.
Thank you, Lord, for this very precious time. May mga mag-asawang magkasama ngayon o may mga mag-asawa na magkalayo ngayon at hindi ko alam ang pinagdadaanan nila. But I just know and I can sense in my spirit meron silang mga issues and concerns na kailangang isettle. At dalangin ko po, Panginoon, kayo po ang pumagitna. Kayo po ang sumama sa mga mag-asawang ito. Kayo po ang mag-restore ng mga broken relationship. Kayo po, Panginoon, ang magbuo sa kanila. Pag-isahin mo sila, Panginoon. What God has joined together, no man can separate. Panginoon, patuloy mo silang bigkisin ng iisang pagmamahal na nagmumula sa iyo. Palakasin mo sila para sa isa't isa, para sa kanilang mga anak, para sa kanilang pamilya. Ingatan mo po ang bawat magulang, ang bawat nanay at tatay. Kung sila man po ay magkalayo, I know that you will protect them, Lord, in Jesus' name. At kayo po ang bibigay sa kanila ng comfort. Lalo na po magkalayo sila, kayo po ang magbibigay ng kaaliwan sa bawat isa. At hayaan mo, Lord, na maging faithful sila sa kanilang mga pangako. Huwag mong hayaan na may isang mahulog sa tukso, sa temptation, in Jesus' name. Lord, bind them with one love that cannot be broken. And I rebuke anuman pong spirito na gugulo, sisira sa kanilang pamilya sa pangalan ni Jesus. And I declare blessings upon blessings, Lord God, sa buhay ng mag-asawa at sa kanila pong buong pamilya at sambahayan. Maraming salamat po, Lord, habang magkahawak ang kanilang mga kamay, palakasin mo po sila, Panginoon. Palakasin mo sila and always cover them with your most precious, powerful blood. And let your favor be upon them. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po. God bless. Amen. Okay, so point number 1. Point number 1. Amen. God bless po. God bless. God bless. Sabi ni Hope, first time po ako, Pastor, mag-join. Naiyak po ako. Pray for me po. Sobrang bigat. Hi, Hope. Alam mo yung pangalan mo? Ang Tagalog niyan, pag-asa. May bagong pag-asa kapag sinuko mo ang buhay mo kay Jesus. Okay, number 1. First point pa lang po. First point. Ayan na. Pride begins with self-exaltation. Ito lang siguro gusto kong sabihin sa inyo, ibaba nyo yung pride nyo. Or ibaba natin ang pride natin. Sa Genesis chapter 11 verse 4, sabi dito, let us build ourselves a city and make a name for ourselves. Let us build ourselves a city and make a name for ourselves. Alam niyo po, hindi masama ang pagbuo. The problem here is not building itong Tower of Babel. But the problem here is their motive. Ang motibo ng kanilang pagbuo. You know what? God looks at our hearts, sa ating mga puso. Hindi ba lumabas? Pride begins with self-exaltation. Yan, papina lang po. Pride begins with self-exaltation. Pride begins with self-exaltation. Hindi pa rin lumabas? Ayaw, no? Teka, i-refresh ko. Or kung hindi lumabas, i-note nyo na lang po. Pride begins with self-exaltation. Pride begins with self-exaltation. Okay, so again, ang problema, hindi ang pagtatayo ng building, kundi ang motibo kung bakit nila gagawin. Their goal was fame. Ang goal nila, fame. Security and control apart from God. Yun po ang motibo ng mga taong ito.
fame, security, and control na hindi kasama ang Panginoon. Hindi kasama ang Panginoon. So when humans try to secure identity without God, pride replaces dependence. Lalo na kapag sinasabi mo, kaya ko na to. Kaya ko na to. Dumedepende ka na sa sarili mo. Basic na yan sa akin. Minsan di na tayo nagpe-pray. Diba? Bara ka ng bara. Minsan hindi tayo nakakahingi ng pagsangguni sa Panginoon. Napapalitan po yung pagdepende natin sa Panginoon ng pride. Alam niyo, minsan yan po nagiging bitag ng kaaway para masira ang relasyon ng isa't isa. 'Di ba kapag may pride? Lagi ko rin pong sinasabi sa inyo na kapag meron pong mga pangyayari na hindi nagkakaunawaan, hindi lamang isang tao ang may kasalanan, kayong dalawa ay merong pagkukulang. But sometimes, because of pride, sinasabi mo, hindi siya lang. Hindi siya lang ang may kasalanan. Ako, ganito lang ako. Diba? Lagi mong sinisisi. Lagi ka nagtuturo. And sometimes, we always play as a victim. As a victim. Ikaw palagi ang biktima. Ikaw ang biktima sa eksenang ikaw naman ang nagsimula. Di ba may kasabihan, may mga katawagan nga ang mga Gen Z na pa-victim. Pa-victim. Hi! Sana po hindi tayo ganito, no? Yung aminin natin, kung may pagkakamali ka, aminin mo. You admit it. Okay, kung may pagkakamali ka. Yeah, victim mentality. Hi! So yun, mga kapatid. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Siguro magmuni-muni tayo, magnilay-nilay tayo. Sa mga nangyayari ba sa buhay ko, ano ba yung tinuturo mo, Panginoon? Dapat ba na meron akong gawin? Baka minsan kasi kailangan mong ibaba yung sarili mo eh. 'Di ba? Makita mo rin na may kakulangan ka rin talaga kung bakit nangyari yan. So any vision po that excludes God's glory will eventually collapse. Yung mga bagay na sinimulan mo, pero hindi mo binigay sa Diyos ang kaluwalhatian, posible po na mag-collapse yan. Babagsak yan. Marami na tayo nakita, mga kumpanya, napakalalaking mga kumpanya. 'Di ba? Mga successful na tao, mga sikat na personalidad, ano nangyari? Bumagsak. Bumagsak din. Na-bankrupt din. May mga kilala ba kayong ganyan? Na napaka marangyan ng buhay dati, pero ngayon, nawala rin, bumagsak din. Naubos din ang mga kayamanan. Ganun po eh. So beware, no? Mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. Baka mamaya nilalamon na po tayo ng pagkamakasarili. Baka nilalamon na po tayo ng pride. Diba? Kahit ang mga sikat na personalidad, di naman habang buhay, diba? Sabi nga, may nalalaos.
Diba? So, ingatan ng puso. Kapag hindi mo binigay sa Diyos ang kapurihan at karangalan, it will eventually collapse. Even dito sa community natin. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, dito sa community natin, walang ibang pangalang na itataas kundi ang pangalan ni Jesus. Again and again, I will always, lagi nyo maririnig sa akin to, it's not about me, it's not about us, it's all about Jesus. Kung wala ang Panginoon sa community na ito, walang saysay itong ginagawa natin. Walang saysay. Hindi kayo matututo, hindi kayo mabibless, hindi kayo ma-encourage. Walang mga first-timers araw-araw. But sa himala at biyaya ng Panginoon, ever since day 1, walang araw na walang first-timers. At yan po ay himala ng Panginoon. Would you agree with me? Amen? That every day is a miracle kasi every day may mga bagong buhay na binabago si Lord. May mga bagong buhay na nababago, na pagpapala, pinapagaling, nakakaranas ng himala, nakikilala si Lord, nagkakaroon ng personal, intimate relationship with God. Hindi po ba yun himala? Hindi po ba yun gawa ng Diyos? At wala tayong ibang tinataas dito. Walang mayabang na magsasabi, kasi siya yan kasi ako to, kasi kami to. Hindi po. Kahit wala ako dito, may ibang pwedeng gamitin si Lord para gawin to. Kaya walang pwedeng magmataas. Walang pwedeng magmayabang. Walang ibang pangalang maitataas. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Kaya ikaw, kung ano man ang mararating mo sa buhay, huwag mong kakalimutan, ibalik ang papuri sa Panginoon. Amen. Huwag mong kalimutang palaging ibalik sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Ako po, ano man ang marating ng community natin, ano man ang mangyari sa atin dito, kasi talagang palago tayo ng palago, padami tayo ng padami di ba? Kahit saan tayo dalhin ni Lord, ang bukang bibig ko pa rin, all for the love and all for the glory of God. Kasi wala tayo sa kinalalagyan natin ngayon kung hindi pinahintulutan ng Diyos. Amen. You are not there, right where you are, kung hindi pinahintulutan ng Diyos. God is just so gracious. God is just so gracious. Amen. So God bless po. Ingatan ng Diyos ang ating mga puso. Okay? Ingatan ng Diyos ang ating mga puso. Huwag kang makalimot Huwag kang makalimot. Kahit saan kadali ni Lord. Kahit makarating ka pa ng iba't ibang bansa, kahit magkaroon ka ng mahabang titulo sa pangalan mo, huwag mong kalimutan si Lord. Sana dito rin kasi maraming nagsimula dito sa community At alam niyo po, like ko sinasabi din dito, ito ay stepping stone nyo lang. Darating yung pagkakataon, mag-aano kayo, magsosoar kayo. And that is what I dreamed of. Na one day, kayo, isa sa inyo, marami sa inyo, you will soar greater heights. Gagamitin kayo ng Lord mightily. Sana wag niyong makalimutan na, galing kami dito sa community ni Kuya Har. Galing kami dito sa community ni Paz. Amen. All for the glory of God. This is just your stepping stone. This is just your stepping stone. So God bless you. God bless. Amen.
Never makakalimot. Gusto ko dumating yung pagkakataon na merong isang mayor, isang governor, isang senador o maaaring presidente ng Pilipinas na magsasabi sa akin, alam niyo po kung bakit ako naging ganito kasi na-challenge po ako sa sinabi niyo. Di ba? O merong isang pastor nakakalabit sa akin one day, pas galing po ako dyan sa TikTok community at ngayon po dito ako dinala ng Panginoon. Diba? Kasi magiging successful kayo sa buhay eh. Magiging sikat kang artista. Wow. Diba? Magiging professional na guro. Magiging sikat kang lawyer. CPA. Successful ka dyan sa field na yan na pinagdalahan sa iyo ng Panginoon. Sana pag nakita niyo ako sa daan, kalabitin niyo ako. Praise God. Hallelujah. Pagdating po natin sa langit, nawa maraming magpasalamat dahil sumunod ka sa Diyos. Yeah, God bless you, Messiah in me. God bless you. Amen. I am blessed to be part of God's wonderful story of your life. Doon sa church, may mga nagbe-bless sa akin, yung mga workers sa church. Until now, pag nakasalubong nila ako, nagbe-bless sila. Sabihin ko kay Pastora Erla, minsan dalaw ako dyan sa San Jose. Dadalaw lang. So number 2, hindi pa pala. Meron pa. When we chase our own name, we lose sight of God's purpose. When we chase our own name, we lose sight of God's purpose. Kapag pilit mong hinahabol, ang pagtatayo or pagkilala sa iyong pangalan, maaaring ma-lost track tayo. Tama ba? Lose track or lost track? Yun, mawawala tayo doon sa purpose na inihanda ng Panginoon sa atin. Kapag masyado ka nang busy sa, sa paggamit ng mga pangarap mo sa buhay, kapag masyado ka nang busy sa mundong ito, baka mawala yung pagtingin mo sa Panginoon. I pray na hindi po tayo maging blinded. Ano man ang i-offer ng mundo sa atin, huwag tayong mabulag. Dapat mas mahal pa rin natin at mas mahalaga pa rin ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na meron sa mundong ito. Amen? Yeah, so that's number 1. Number 2 po. Number 2. Unity without God leads to confusion. Unity without God leads to confusion. Praise God. Tama yun, Aiko. Maganda yung kanta ngayon. Like kung kinakanta dito yun eh. I mean, like kung sinasabi, yung lyrics na makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo, makamit ko man pangarap at mithi ng puso ko, kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayo ng husto, ay bigo pa rin, ay hungkag pa rin, may kulang pa rin ang puso ko. Kulang tayo. Ikaw ang yaman ko ang title nun by Pastor Joey po. So ang verse dito sa unity without God leads
to confusion ay yung Genesis 11 verses 6 to 7. Genesis 11, 6 to 7. So, basahin natin. Genesis 11, 6 to 7. Sabi dito, Look, he said, the people are united and they all speak the same language. Same language sila that time. After this, nothing they set out to do will be impossible for them. So, verse 7, Come, let us go down and confuse the people with different language. Then they won't be able to understand each other. So, itong 11 verses 6 to 7, God confused their language. God confused their language. Hindi inopposed ng Lord yung unity nila. Okay? He opposed misdirected unity. Nagkamali kasi They are united. Parang ganito lang yan. Sometimes we are sincere. Tama? We are so sincere sa isang bagay, but sincerely wrong. We are so sincere. Gusto natin gawin yung bagay na yon, pero sincerely wrong. Walang masama maging sincere, pero ang masama kapag sincerely wrong. So parang dito, God did not oppose unity. Ang inoppose niya, misdirected unity kasi mali Mali yung dahilan kung bakit sila united. So ang tawag ng human dito, progress. Okay, may nangyayari. Pero nakita ng Diyos ang pagtanaw dito, pride. Kasi yung progress na yon, ang ending, hindi ibibigay ang glory sa Lord. So confusion was not just punishment. It was also protection to stop greater rebellion. Alam mo kung bakit may mga pinapahinto si Lord sa iyo minsan? Yung hindi natutuloy, para proteksyonan ka. Para proteksyonan ka. Yung kapag nangyari agad, baka malostra ka Baka kapag nangyari agad, yung hinihiling mo, baka mawala ka. Kaya minsan may mga pinapahinto siya May mga pinapatigil siya sa buhay natin, mga kapatid. Huwag mong panghinayangan. It is for your own protection. So not every open door is from God. Sometimes, God disrupts plans to redirect hearts. Not every open door is from God. Hindi ibig sabihin may open door of opportunity, go ka na agad doon. Hindi lahat ng bukas na pintuan o hindi lahat ng oportunidad ay pinapasukan. Okay? So sometimes daw, dinidisrupt ng Lord ang mga plano natin to redirect our hearts. Wow. What a revelation. Huwag kang oo ng oo. Sometimes it's okay to say no. And sometimes it's okay to stop and pause for a moment. Kapag di mo alam ang gagawin mo, then pause. And then, Lord, will mo ba to? Will mo ba to, Lord? It's okay. Magtanong ka muna sa Lord. Minsan nahirap tumanggi, no? Minsan nahirap tumanggi. Pero minsan kailangan mong gawin. Hala, ito yung iniaantay ko marinig. Oo, minsan mahihiya ka, di ba? Pero alam niyo, may mga time na umuo ka, tapos na-drain ka. Naramdaman niyo ba yon? Umuo ka tapos na-drain ka. Parang naubusan ka ng energy. Diba? Protect your peace. Protect your peace. Don't waste your energy. Again, not every open door is from God.
Hindi porket maganda, i-grab mo na agad. Paano kung may mag-offer sa'yo na, okay, bibigyan kita ng 20 million. Bibigyan kita ng 20 million or 30 or 40 or 50 million. Tatanggapin mo ba yon? Siyempre, tatanggapin mo yon. Anong kapalit? Kapag sinabi sa'yo, napanood ko lang to kay Tetelestay. Ang kapalit, bibigyan kita ng 20, 30, 40 or 50 million. Ang kapalit, hindi ka na magigising bukas. Tatanggapin mo ba yon? Siyempre hindi. Diba? Siyempre hindi. Hindi ka na magigising bukas, paano ma-enjoy yun? Diba? So mga kapatid, doon natin marirealize, mas mahalaga ang buhay kaysa pera. Mas mahalaga ang buhay kaysa pera. Kasi kung papipiliin ka ng 50 million ngayon, tatanggapin mo eh. Pero kung hindi ka mabubuhay bukas, wag na lang. Diba? Napanood niyo ba yun? Hiniram ko lang yun kay Tetelestay. Yeah, very temporary lang buhay natin dito eh. Sobrang saglit lang. Gamitin natin ng tama. Gamitin natin ng tapat sa harapan ng Diyos. Amen. Gamitin po natin. Huwag nating sayangin. Listen to this. Eto, sorry. God will interrupt. God will interrupt what threatens to replace Him. Kapag yung bagay na yan, okay, kapag yung bagay na yan, thank you. Teka, i-charge ko lang yung cellphone ko. Hold on. Ayan. Kapag yung bagay na yan, okay, ay nakikita ng Diyos na magpapalayo sa'yo kapag natanggap mo, God will interrupt it. God will interrupt. Kaya again, magpasalamat ka sa Lord kasi hindi natuloy. Magpasalamat ka sa Diyos, tinanggal ka niya sa maling tao. Salamat sa Diyos kasi hindi natuloy yung deal. Okay, hindi pa sa ngayon. Salamat kasi hindi natuloy agad-agad. Kasi kung nangyari, baka napalayo ka sa Kanya. Baka. Thank God for all those closed doors. Those doors na sinarado mo. Thank God. Kasi buti na lang tinanggal ka niya sa maling tao. Buti na lang hindi kayo nagkatuluyan. Amen. Buti na lang. Pero ba't, Pastor, may mga natuloy na hiniling mo pero nawala din? Siguro hindi makakabuti para sa atin. Siguro. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Amen. Buti na lang hindi nagkatuluyan. It's all for our own good pala talaga. Kaya ang daming tinanggal at inalis ni God. Amen.
So thank God. Inalis niya tayo sa inalis niya tayo sa maling lugar, sa maling mga tao. Inalis niya tayo sa mga tanikala. Kapag alam ng Diyos na ikakapahamak natin, tatanggalin niya tayo doon. So tama yun. Rejection is God's redirection. Rejection is God's redirection. Amen. Hay, grabe si Lord. Grabe ang ginagawa niya sa atin. And number 3 and the last. Ang dami daw inalis ni Lord sa kanya. Amen. Ibig sabihin kaya maraming inalis sa'yo si Lord kasi marami siyang ipapalit na mas maganda. Amen. Ayan. And rejection is God's correction. Amen. Naku, ano ba sinabi ko kanina? Napakadami kong sinabi. So, number 3 and the last. God's plan cannot be stopped, only redirected. God's plan cannot be stopped, only redirected. So though the Tower of Babel failed, God's purpose continued. God's purpose continued. So humanity spread across the earth just as God intended. Nagpatuloy pa rin ang purpose ng Lord. Dumami pa rin ang mga tao. And in the very next chapter, eto na. Ayan na. Nasa exciting part na po tayo. Ayan na, nasa exciting part na tayo dahil sa susunod na devotion natin ay makikilala na natin si Abraham. Amen. Genesis chapter 12. 'Di ba? Ito na 'yon eh. So nag-ano pa rin. Nagpatuloy pa rin ang purpose ng Lord sa humanity. So right after this, itong Tower of Babel story, ito na, papasok na sa kwento si Abraham. Not to make a name for himself, but to be made a blessing. Amen. So talagang hindi talaga mapapahinto ang plano ng Diyos. Hindi talaga mapapahinto ang plano ng atin pong Panginoon. Magkakaroon lang ng redirection. Amen. Magkakaroon lang ng redirection. Amen. Hallelujah. God's will is never canceled by human rebellion. Kahit nagrebelde yung mga tao na ito, hindi pa rin po na-cancel yung kalooban ng Diyos. Amen? Nagpatuloy pa rin po. Nagpatuloy pa rin. Walang sino mang tao ang makapagpapahinto sa kalooban ng Diyos. Amen? Sabihin na nila ang lahat ng mga gusto nilang sabihin sa'yo, pero ang kalooban ng Diyos pa rin ang mangyayari sa buhay mo if you will just surrender. If you will just surrender, mangyayari pa rin ang kalooban ng Panginoon. And you know the plan of God? Yeah. Plans not to harm you, but to prosper you. Diba? Kahit na anong sabihin nila, kahit na anong gawin nila, hindi matatuwart yung plano na yun ng Diyos sa buhay mo. Mas pagpapalain ka pa. Amen? Mas pagpapalain ka pa ng Panginoon. Amen and amen. At alam natin yung lahat dito. Kasi lalo na yung mga dati pang nakakapanood, di ba?
Alam na alam nyo ang lahat ng mga nangyayari sa community po na ito. Na hindi talaga natapos. Dito tayo dinala ni Lord. Maraming mga tao nakakakilala dito. So we know that it is God's will that we preach the word of God here, to preach the gospel of salvation to these lost people. Amen. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Amen. So God's plan cannot be stopped. Only redirected. Kagaya po nang nangyari sa akin, redirection lang naman to ng Lord eh. As in, redirection lang. No? So from being a church coordinator and now as a digital missionary, actually kung mapapanood yung video ko na sinabi ko doon, marami nagtatanong sa akin, bakit ko pinili ito? Bakit ko pinili para dito sa TikTok? Iniisip ng iba, kasi kumikita ka na dito, kasi marami ka ng pera. Wow, sana all, di ba? Sana all, maraming pera. Ganyan. Kasi alam nyo, nakakatuwa po si Lord. Parang the very first month, or parang September ata yun, July or August, nung time na nagla-live po ako dito, as in, may ginamit talaga si Lord. May mga ginamit siya na nagugulat ako, nagbibigay ng mga gifts dito. Nagbibigay ng mga gifts and all, ganyan. Then, dami nagbibigay. Alam nyo ba, kasi I am very transparent eh. During that time, talagang napakalaki ng mga naipon natin dun dito sa TikTok, which is nakatulong talaga sa church. Yeah, I am very transparent to all the people na nakasama po natin. And until now, katulong pa rin po natin sila to support the mission here. Hello, Lorraine. God bless you, nak. I miss you. So yun, tuloy-tuloy pa rin. Kaya nakakatuwa po ang Panginoon. Tapos siguro, parang may mga tao siguro na nag-isip na kaya ko pinili itong TikTok platform kasi nga kumikita, nag-earn and all. Pero, sila na bahala doon mag-isip. 'Di ba? Ang mga tao ganun mag-isip eh. Pero alam natin why we are here. Lalo na yung mga nakasakse sa lahat, simula umpisa hanggang ngayon. We all know kung ano ang ginawa ng Diyos dito sa atin. Diba? Alam na alam nyo yan. Alam na alam nyo yan. Ayun. Diba? May gifts o wala? May earnings o wala? Magpapatuloy itong community na ito. Ayan, lalo yung mga nakasama natin dito. Hindi ko pinili itong platform dahil kumikita. Pinili ko to dahil may mga tao. Kayo yun. May mga tao. Di ba nagpapaturo pa nga ako sa inyo dati, yan, kung bakit may mga gifts and all. Tama. Kasi may mga tao kagaya nyo. Totoong tao na nangangailangan ng salita ng Diyos. Amen. So maraming salamat. Even though there are people who are saying that, no, may mga tao talaga na di mo naman maiiwasan yun. Siyempre magtatanong sila, bakit kaya siya umalis sa pagpapastor? Bakit kaya bla 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 bla? Well, they can say whatever they want to say, pero tayo dito, alam natin kung bakit tayo nandito at maliwanag po iyon sa atin. Yes, mahalin natin yung mga tao na iyon. Let it be past. Amen. Basta tayo na nandito, ganun pa rin, as usual. 'Di ba? Wala naman sila dito nung time na nagsisimula tayo eh. Amen. So yun. Yun lang. Let them say whatever they want to say. Go. Okay? Pero tayo, alam natin, maliwanag ang motibo ng ating mga puso. Siguro kung hindi ko, sabi ni kung hindi ko hinayaan si Lord na kilalanin ko siya, nasa maling landas ako ngayon. Thank you, Lord. Amen. Yan. Alam na alam nyo yan, lalo yung mga nag-umpisa dito, di ba? Alam na alam nyo yan. May tinulungan ka po sa Laguna nun, kuya, para makauwi sa kanila. Yes! Totoo yan. May mga katulong din tayo sa community nun, di ba? Lahat ng ginagawa natin dito, pagmamalasakit at pagtulong. Yun lang.
Amen. Yeah, si Christian nakauwi na, nagla-live pa nga siya sa kanila eh. 'Di ba? Yun. God bless po, Jolene, sa inyong senior parents. Hay. Oy, no more believe faith. Kaya yan. Tiwala lang. Darating din yan. Kaya sila ganun pas kasi sila nakakarinig. So yun lang. Hindi mapapahinto ng kahit na sino man ang plano ng Diyos sa ating buhay, maging sa community po na ito. Alam niyo yung mga Israelites, the more they were oppressed, the more they multiply. The more na ino-oppress ang mga Israelites, the more na dumadami sila. Amen? Kaya magpasalamat tayo sa mga tao kung ano-ano ang sinasabi. Alam niyo kung bakit? Dahil ginagamit sila ng Lord para mas pagpalain tayo. Sobrang galing yung shepherd pass. Oy, praise God po. All glory to God. All glory to God. Dahil sa iyo, Pastor, maraming mensahe sa natutunan ko dahil sa... Amen po. Amen. Kung kayo po ay laki dito sa community, alam na alam nyo yan. Alam nyo po, ang mga aso, tahol ng tahol sa mga taong hindi nila kilala. Amen? Ang mga aso, tahol ng tahol sa mga taong hindi nila kilala. Alam niyo yung mga tao nagsasabi sa inyo ng mga bagay-bagay na ganyan. Tama, di ba? Kasi hindi nila kayo kilala. But they are barking in the wrong tree. Yeah, they are barking in the wrong tree. Amen. Amen. So, pas lalo po ako naging grateful. Amen po. Maraming salamat sa lahat ng mga messages nyo. Naku, baka may nanonood dito ngayon, mas lalo silang magalit, diba? But anyways, yeah, I am so grateful then that you are all here. Yeah, God bless. Kung nanonood man sila ngayon, God bless sa kanila. 2026 na, magbago na po tayo. Amen. Megatrons. Nako naman talaga. More basher, more blessings. Amen. Nakita ko din sa vids mo one time yung singing na the song Sapat, one of my faith. Wow, God bless you, Habagat. Wow, praise God, JP. I am a born-again Christian believer po. Tama. Yan. Very good, mga kapatid. Kaya alam nyo, wala na masyadong mga bashers. Naloobat na yung yung ilaw. Kaya wala na masyadong bashers ngayon kasi natatakot na silang mag-comment. Kasi ang dami natin dito. Kasi sobrang dami natin dito. Alam nyo, dati nung nagsisimula ako, maisingit ko lang. Napakadami talaga. Alam ko, nakita nyo dati, napakadami. Mga false prophet, bulaang propeta, bla 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 bla. Ang daming mga sinasabi talaga. Grabe. Akala naman nila, maapektuhan ako sa mga sinasabi nila. Kasama natin si Lord eh. Nakampi natin si Lord. Ayan. Ayun. Yun tuloy. Ngayon kasi, sobrang dami na natin dito. Kinalabit ni Lord Lorraine. Bahala na sa Lord sa kanila. Di ba, ultimo flood control. Binabash talaga ako dito kasi alam nila JIL ako eh. So, binabash talaga nila. Grabe, lahat. Sabi, negosyo daw itong ginagawa ko and all. As if naman na ginagawa kong negosyo at hanap buhay itong ginagawa ko dito sa TikTok, di ba? So, kung ano yung nakikita natin sa camera noon, ganun din si pa sa personal. Oy, Kuya Danilo, sa lahat ng mga nakita ko na dito in person, kung sino ako dito, ganun din ako sa personal. Totoo yun. As in. Pero ganun talaga ata pag sumisikat, marami mga bashers. Tama ba yun? Diba? Pag the more na tinataas ka, the more na mabunga ka, binabato ka. Kasi mabunga ka. Yan sila. Diba? Bato lang ng bato para bunga ng bunga tayo.
Amen. So we love them. Okay? We love those people. Welcome na welcome nga sila dito eh. Sabi ko nga sa mga moderator, wag iba-block. Kapag may basher, wag i-block. I-mute lang. Para makakapakinig pa rin sila. Amen? Makikinig pa rin sila ng Word of God. Kasi at the end of the day, mahal pa rin sila ng Panginoon. God loves all peoples. Even bashers, even haters, God still love them. At merong plano ang Panginoon sa kanila. Kaya mahalin natin sila. Sobrang mahal na mahal natin sila. Super bait at pogi po ni Kuya Harold. Oy, Tita Marlene! Yan, nakita ko na rin yan si Tita Marlene in person. Amen. Salamat, salamat. Grabe yung 500 viewers dati. Oo, dati 150 lang tayo dito ah. Ngayon, nagpa 500, 600, 600 plus. Amen. Meron po preacher din dito sa TikTok. Dami daw nag-message sa kanya kasi ni-reveal niya false doctrine. O talaga? Grabe, no? Well, bahala na si Lord sa kanila. Gumawa ka ng tama, may masasabi sila. Gumawa ka ng mali, lalo may masasabi sila. Gawin mo na lang yung tama sa harapan ng Diyos. I hope pagbalik ng partner ko from Japan, mamit ka namin. Amen, Aki. Sure. Sabihin niyo lang po ako. Thank you, Ken. Uy, classmate. Classmate kayo ng high school. God bless you, Ken. So, conclusion na tayo. Napahaba tuloy tayo. Yun lang talaga masasabi ko. Oy, thank you, Ken. Ayan na naman, may mga nagsasend ng gift. Baka nakikita naman nila to, di ba? Sabihin, pinagpalit ko na naman daw sa platform, di ba? Hindi po ako nangihingi ng mga gifts, okay? Okay, but I appreciate. Okay, I appreciate. Okay, na-appreciate ko yan. Kaya galing sa Lord. Amen. Maraming salamat. Sabihin, online mamali mo, sabi nangihingi daw ako. Di go. Sige. Amen. True po. Ewan ko ba? Basta para saan, Pastor? Dahil sa'yo namulat ako at yan ang gusto ko. Ganyan yung mga gusto ko na parang dahil Pastor, salamat sa live stream na to. All for the glory of God, 'di ba? 'Di ba? Dati ayaw mo pa nga na may nagbibigay pass. Oo, 'di ba? Alam niyo 'yan. Hindi naman kasi sila lagi nanonood kaya kung ano-anong mga Ayan, may church daw po ang JL. Oh, meron. JL North Caloocan. Yes. O, 'di ba? Hindi na inaatake ng anxiety. Tama. Kumbaga, na kay Pastor na yun nasa topic today. Only God knows. Tama. Only God knows the motive of our hearts. Yun! Praise God! So, conclusion na nga tayo, mga kapatid. Okay, conclusion na. So, on Genesis chapter 11, excited ako. Ay, by the way, mga kapatid, wala tayo ng Friday ng umagang devotion. Mamimiss ko kayo. Ayan, si Kenshin, classmate ko yan ng high school. Alam naman niya siguro yung buhay ko. Ken, di ba? Alam niya yung buhay ko. So, God bless Ken. Yeah, classmate ko siya ng high school. God bless you. Opo, kapag Friday po kasi, salamat mga kapatid. Pag Friday po ay nasa barangay po ako. Hindi naman siguro ako mananalo ng barangay kagawad kung mali yung mga pinagagawa ko sa buhay, di ba? So, praise God po. Yeah. So, I am also a barangay kagawad in our barangay. So, yes, every Friday po ay nandoon po ako at nag-duty. Kaya wala tayo bukas ng umaga. Pero sa gabi, meron. Siguro around 7 to 8. Igigas natin si Grant. Grant, nandyan ka pa ba? Ayan. Igigas natin siya tomorrow. Maganda boses niyan. Worship leader yan. Ayan. Ang ibig sabihin ng JIL ay Jesus is Lord. Ayan. Jesus is Lord. Amen.
Ako, Bible ko is NLT, New Living Translation. Okay, tapusin muna natin to. Okay, so Genesis chapter 11 for our conclusion. Pride seeks self-glory. Okay, so iyan lang natin saglit. Pride seeks self-glory. Misuse unity brings confusion. And God remains sovereign over history. Yan. Ako po sa main church sa Bunlo. So yan, mga kapatid, kumukulot na yung buho ko. Humahaba na naman. Oy, ano yun? Shake head. Ano yun? Nakita akong penguin sa ulo ko. Thank you, Bibi Cheng. Surfing penguin pala yun. Thank you, Bibi Cheng. God bless you. Nagulat ako. Ganun daw yung ulo ko. Shake your head daw, sabi. Okay, pride seeks self-glory. Misuse unity brings confusion. And God remains sovereign over history. May issue na naman siya niyan. Okay, pride seeks natatawa ako. Pride seeks self-glory, misuse unity brings confusion, and God remains sovereign over history. Na-comment ko ba? Ayan. Sana lumabas. Lumabas ba? Ayan. Ingit na naman siya niyan, may gifts ka, Pastor. Opo, kulot po ako pag humaba yung buhok ko. Oo nga, patapusin nyo na ako. Lumalabas yung pagiging komedyante ko. Alam niyo ba, nung high school ako, di ba alam niyo naman yun? Nung high school ako, ang nilagay ko doon sa ambition ko, or parang after 10 years, gusto ko maging famous comedian. Yeah, I really want that. Maging famous comedian. Okay, lumabas ba? Wala. Okay, so sasabihin ko na lang. Pride seeks self-glory. Pride seeks as in S-E-E-K-S. Pride seeks self-glory. Una yan. Pangalawa, misused unity brings confusion. Misused unity brings confusion. Tapos, God remains sovereign over history. Ulit, pride seeks self-glory, misuse unity brings confusion, and God remains sovereign over history. Yeah. So, ang Tower of Babel po, it represents humanity reaching up to God. And the gospel represents God coming down to humanity. Ang mga tao kasi, di ba, parang gusto nilang ma-reach si Lord eh. Yun yung goal nila eh. Mas mataasan pa ang Panginoon, kaya mali yung motibo. Pero tingnan niyo po ang kapakumbaba ang loob ng Panginoon. Ang yaman po ng langit ay ibinaba niya sa atin. The gospel represents God, Jesus, coming down to humanity. Grabe yung humility, di ba? Grabe. So, for our final words, the tower we build for ourselves will fall. The tower we build for ourselves will fall. Lumabas ba? The kingdom God builds will stand forever. Ayan. So, yung mga bagay doon na tinatayo natin para sa ating mga sarili, eventually it will fail, it will collapse, it will fall. But the kingdom God builds will stand forever. Make sure lahat ng mga binibuild mo para sa sarili mo will glorify the name of God. Amen.
It should be for the glory of God. Tama. Tama, Pam. It should be for the glory of God. Amen. So, yun po. Dito nagtatapos ang atin pong napakasaya na devotion for tonight. Grabe, mag-i-11 na pala. Praise God po. At nandito pa rin po kayo. To God be the glory. Sana po ay marami po tayo natutunan, marami po tayo na-realize. Amen. Balik lang natin lahat ng kapurihan sa Panginoon. Alam niyo, we are nothing without God. Yun lang naman yun eh. Diba? Kapag mali motibo mo, hindi magtatagumpay, isuko mo lang lagi sa Panginoon. Suko mo lang lagi sa Lord. Okay? So, sige po, mag-pray muna po tayo before we end. Hallelujah. Palakpakan muna natin ng Diyos. Sa isang matagumpay na gabi po na ito, purihin po ang atin pong Panginoon. God is so good. God is so awesome. Amen. Grounding session MWF po tayo, MWF. So mamayang gabi. Bukas po ng gabi. Wow, Kuya Danilo! Advance happy birthday po. Tawag ako sa'yo bukas, Kuya Danilo. Pagpipray kita, Kuya Dan. Sige po, let us close our eyes. Let us bow down our head. Let us end our devotion with a closing prayer. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa katagumpayan po ng evening devotion po namin ngayong gabi. Salamat po sa lahat ng mga salita na amin po napakinggan na pagbulay-bulayan. Truly, Lord, that you are speaking. Nangungusap po kayo sa lahat ng mga salita, sa iyong mga pangako, Panginoon. At nagpapasalamat po kami, hallelujah, dahil nagagamit po naming instrumento, sandata ang iyong mga salita upang magkaroon po kami ng matagumpay na buhay sa mundong ito. I just pray na ang bawat salita na amin po na pag-aralan ay itanim mo ng malalim sa pinakamainam at pinakamatabang parte ng aming mga puso. And soon, Lord God, it will grow, Lord. It will grow. Hayaan mo, Lord, na mas lalo pang lumalim ang aming relasyon sa inyo. Hayaan mo po, Panginoon, na hindi lamang po ito basta mga salita, kundi nagrema po sa amin, Panginoon. Hallelujah. Nais po namin, dakilang Diyos, na hindi po magkaroon ng pride. Tanggalin mo yung self-exaltation. Tanggalin mo sa amin yung kayabangan, pagkalaki ng ulo, Panginoon. Patuloy po kaming maging grounded sa iyo. Alam namin ang rason kung bakit namin sinisimulan o bakit kami nagbibuild ng isang bagay, and that is to bring glory unto your name, Lord. Hayaan mo na magkaroon kami ng one united heart, Lord, sa pagbuo ng community na ito, na walang maiiwan sa paglago, na maraming tao ang dadalhin mo at makakakilala sa iyo at mababago ang buhay, and you will use them mightily, effectively, and efficiently, Lord, for the end-time harvest in Jesus' name. At hayaan mo rin po na walang kahit na anumang plano ng kaaway ang makapagpahinto sa dakilang plano at layunin mo sa aming buhay. In Jesus' name, God's will never be canceled. In Jesus' name. In Jesus' name. Bigyan mo kami ng masarap na pagtulog, i-restore mo lahat ng kalakasan, Panginoon. At tomorrow po, haharapin po namin ng bagong umaga, punong-puno ng pag-asa, ng pananampalataya, na meron kang dakilang bagay at mga bagong bagay na gagawin. Lord, I speak life. I speak healing. I speak favor. I speak breakthroughs and miracles upon this people, upon this community, Lord, in Jesus' name. Ang lahat ng mga tao ay pagpapalain mo sa community na ito, maging ang amin pong mga pamilya. At kayo po ang patuloy na mag-multiply, magpadami, Lord God, ng mga tao sa community na ito. We thank you, Lord. We are doing this. We are building this community all for your glory. Panginoon, tanggapin mo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Mahal na mahal po namin kayo. In Jesus' name we pray. And everybody will say and agree, Amen. Amen and